Hello mga kakusina! Another luto serve for today's video. Magluluto pala ako ngayon ng adobong manok. Request ng aking kapatid kasi uuwi siya ng summer at babaunin niya. Papadala pala ako sa aking kapatid nitong box para sa aking panganay. Mga gamit nga niya to sa school at pampasalubong na rin doon kay mama at papa. Ibinaks na nga ito ng asawa ko at itinali na kasi bukas ng umaga mga alas 8 ay hahatid niya ito sa Pasay. Doon na nga lang sila bukas magkikita sa terminal ng Pasay kaya naman ito gabi pa lang imamarinate ko na itong mga manok na aking aadobuhin. Minarinate ko nga lang ito sa toyo, oyster sauce, nor liquid seasoning at paminta. Overnight ko nga pala itong imamarinate kaya naman kinaumagahan nga ito. Hinanda ko na rin mga sangkap na kakailanganin ko. Gagamit tayo ng bawang, sibuyas at luya. At ito na nga minarinate ko na manok. Iba-iba nga tayo ng way sa pagluluto ng adobo mga kusina pero para sa akin ay naggigisa talaga ako. Una ko nga ginisa dito itong luya. Ginisa ko lang ito hanggang sa maging aromatic. Inilagay ko na rin itong 8 butil naman ng bawang. Ginisa-gisa ko nga lang itong mga samya o itong mga lamas na ginagamit ko hanggang sa maging aromatic ang mga ito. At pagka ganito na ay okay na. Ilalagay naman natin dito itong ating mga karne ng manok na minarinate natin. Inilagay ko na dito lahat itong mga karne ng manok tapos hindi na muna natin ilalagay itong marinade sauce. Takpan lang natin ito ng mga 8 minutes tapos bahagya ko nga itong hinahalo-halo nang sa ganun ay pantay yung pagkakaluto nito. Maglalagay na rin tayo dito ng tubig, depende na sa atin kung gaano karami para mas mapalambutan pa ito. Request nga din niya na may kaunting sabaw-sabaw nga daw kaya naman ay maglalagay ako dito ng tubig. Depende na sa atin kung gaano karaming sabaw o tubig dito sa ating adobo. Naglagay ako dito ng mga kalahating baso ng tubig at inilagay ko na nga itong pinagbabara ng manok. Tapos ay tinakpan ko nga lang ito mga kusina hanggang sa maluto talaga itong ating karne ng manok at lumambot ng tuluyan. Maglalagay naman tayo dito ng pamintang buo at dahon ng laurel. Nakadepende na sa atin kung gaano karami, tansya-tansya lang. Sunod ko namang inilagay itong suka. Maglalagay pala ako ng 5 hanggang 6 na kutsara ng suka nang sa ganun ay hindi mapanis itong adobo kasi babaunin ito sa biyahe. Maglalagay din pala ako dito ng asukal mga 4 na kutsara, depende na sa atin kung gaano karami. Depende na sa atin kung gaano katamis. Medyo madami ako nilagay na asukal dito kasi marami rin na suka yung aking inilagay nang sa ganun ay maging balance yung alat nito. Gusto rin kasi ng kapatid ko yung medyo manamis-namis at simmer ko nga lang ito ng mga ilang minuto at ready to serve na nga ito. At huwag natin kalimutang tikman itong ating mga niluluto nang sa ganun ay pwede pa tayong makapag-adjust. Para sa akin ay okay na nga yung lasa nito. Naglagay rin pala ako ng asin dito kanina, hindi ko lang isama sa video. Pag umuwi talaga kami ng summer mga kakusina, pagka nagbabas nga lang kami ay talaga namang adobo talaga agad yung unang naiisip na baunin namin. Kasi naman ay ito matagal to sa biyahe at hindi agad-agad napapanis. At sa mga oras na ito mga kakusina ay ready na nga itong ating chicken adobo at ito ay papabaon ko. Hindi lang pala adobo yung papabaon ko, nagprito rin pala ako ng manok at ayan maraming kanin yung pinabaon ko kasi medyo matako yung aking kapatid na lalaki. Naigaya ko na nga rin yung mga dadali ng asawa ko pati yung mga baon niya at ayan paalis na nga siya papunta ng Pasay. And yun lang for today's video mga kakusina. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless and please follow for more.